Ang balita ng isang diborsyo ay laging nasasaktan, ngunit para sa ilang mga tao ay kumikilos ito bilang isang gatilyo para sa mapusok na pagkilos. Sa sandaling natuklasan niya na ang kanyang asawa ay nais na wakasan ang kasal, nagpa siya siyang kumilos petty. Kinuha niya ang kotse ng pamilya sa bahay ng kanyang ina, na parang isang tagumpay. Hayaan siyang lumakad sa mga korte, natawa ang biyenan sa telepono, nang hindi naisip na ang kanyang kagalakan ay maikli ang buhay. Isipin lamang, ang mga tagapakinig, 10 taon ng pag-aasawa ay nabawasan sa isang eksena ng pangungutya at paghihiganti. Napanood ni Ana ang bintana habang kinuha ni George ang kanyang mga damit sa labas ng aparador at itinapon ito sa isang malaking maleta, ang parehong binili nila ng magkasama para sa isang paglalakbay na hindi mangyayari. Napagpasyahan ko na ang lahat, anunsyo niya, isinasara ang maleta na may dry gesture. Bukas ay mag-file ako ng diborsyo. Si Ana, na may nanginginig na tinig, sinubukan ang isang huling dialogo. George, hindi ba tayo makakausap? 10 taon na magkasama, at ngayon ang lahat ay nahuhulog na tulad nito. Tumawa siya ng mapait. Pag-usapan kung ano. Tungkol sa kung paano mo niloko ang katrabaho mo. Ang akusasyon ay walang katotohanan. Ang kawalan ng tiwala kay Dennis, ang kanyang kasosyo sa proyekto, ay nagsimula buwan ng mas maaga, pagkatapos ng ilang gabi na nagtatrabaho huli. Si George, nahuhumaling sa ideya ng pagkakanulo, hindi pinansin ang katotohanan, bukod sa kanila, mayroon lamang profesionalismo. Hindi ako kailanman niloko sa iyo, George. Huwag kailanman, sinabi niya, matatag. Siyempre hindi, siya ay huminto. At dapat akong maniwala sa iyo. Sa isang huling hitsura ng pag-aalipusta, kinuha niya ang kanyang maleta at umalis, na kinuha sa kanya hindi lamang ang kanyang mga bagay, kundi pati na rin ang mga susi ng kotse na kanilang binili. Ano ang tungkol sa aking bahagi ng kotse? Tanong ni Ana, desperado. Kailangan ko ito para sa trabaho. Tumalikod si George na may malupit na ngiti, ano? Magtanong kay Dennis para sumakay. Naalala niya na ang kalahati ng halaga ay lumabas mula sa kanyang bulsa, ngunit nagkibit, balikat lang siya, patunayan ito. Ang dokumento ay nasa aking pangalan. Malutas natin ito sa korte. Kinaumagahan, wala na ang sasakyan. Ang mga tawag kay George ay dumiretso sa voicemail. Kailangang gawin ni Ana ang subway, dumating huli para sa isang mahalagang pagpupulong. Sa gabi, habang inaayos ang mga dokumento para sa proseso, tumunog ang telepono. Ito ay si Zinaida, ang kanyang biyenan, na may isang matamis at maling tinig. Aninha, mahal ko, kumusta ka? Alam ni Ana na ang tono ay nagtago ng purong panunuya. Okay, salamat. Bakit? Nais ko lang ipaalam sa iyo na ang kotse ay narito. Dinala ito ni George. Pagkatapos ng lahat, nagsampa ka para sa diborsyo, kaya ngayon oras na upang hatiin ang mga pag-aari. Hindi iyon totoo. Siya ang nag-file ng demanda at ang kalahati ng kotse na iyon ay akin, kinontra ni Ana. Tumawa ng malakas si Zinaida, sino ang maniniwala sa iyo? Ang mga papel ay nasa kanyang pangalan. Hayaan siyang maglakad, ang mga ngaso ng asawa ng ibang tao. Nilamon ni Ana ang luha. Nais niyang sumigaw na lahat ito ay kasinungalingan, ngunit sumagot lang siya, sa isang kinokontrol na tinig, tingnan mo mamaya, Zinaida. Pagkatapos ay gumugol siya ng maraming oras sa telepono kasama ang mga abogado. Sa kabutihang palad, ang kanyang kaibigan na si Marina, na nagtrabaho sa isang tanggapan na dalubhasa sa batas ng pamilya, ay inirerekomenda ang isang karampatang propesyonal. Magkano ang namuhunan mo sa kotse? Tanong ng abogado, si Sergio, na sinusuri ang mga dokumento. Kalahati. Mayroon akong mga resibo sa paglilipat at kahit na mga mensahe mula sa amin na sumasang, ayon sa pagbili. Tumango siya, nasiyahan, at mayroon ka bang mga saksi? Sino mang makumpirma na ito ay isang magkasanib na pagbili? Ang aking mga magulang. Nandoon sila nang bilhin namin ito at sinabi ni George na ito ay kalahati ng minahan. Perpekto. Ngunit maging handa, maaaring tumagal ito ng ilang sandali. Sa araw ng unang pagdinig, dumating si Ana sa pamamagitan ng taxi at nakita ang kotse na naka-park malapit sa looban. Sina George at sina Ida ay nag-chat sa tabi ng pintuan. Sa pagpasa niya, pinalaki ng biyenan ang kanyang tinig, sa layunin, tingnan kung sino ang narito, George.
Ang aming dalubhasa sa pagnanakaw ng mga asawa. Hindi ka ba pagod sa paglalakad? Hindi siya pinansin ni Ana, pinapabilis ang kanyang bilis. Sa loob ng korte, tiniyak siya ng kanyang abogado, huwag pansinin ang mga provocations. Ang aming mga argumento ay matatag. Matapos ang session, lumapit sa kanya si Zinaida, hinaharangan ang kanyang landas, pagod ka ba sa paglalakad, aking anak na babae? Bakit hindi ka na bumalik kay George habang siya ay mabuti pa rin? Ana Giyu. Sinubukan niyang dumaan, ngunit iginiit ng kanyang biyenan, sa palagay mo ba hindi namin alam ang tungkol sa iyong pag-ibigan sa Dennis na iyon? Si George ay may katibayan sa iyo sa mga hotel. Intervent si Sergio, itinulak siya palayo ng maganda, ingat ka, maam. Maaari itong bigyang kahulugan bilang presyon sa aking kliyente. Sa pag-uwi, sinabi ni Ana sa kanyang abogado tungkol sa mga nakakatawa na mga akusasyon. Hindi pa ako nakakapunta sa anumang hotel kasama si Dennis. Naghinala siya ng isang bluff, ngunit nangako na maghanda para sa anumang mga sorpresa. Pagdating, nagpa siyang suriin ang social media ni Dennis, at natagpuan ang isang larawan na iniwan ang kanyang paglilipat. Siya ay yakapin ang isang babae sa pasukan ng isang marangyang hotel. Ang isang babae na, mula sa malayo, ay mukhang katulad niya. Parehong damit, parehong gupit. Pinalaki ni Ana ang imahe at pagkatapos ay naintindihan niya ang lahat. Kinilala ni Ana si Marina sa larawan, ang kanyang kaibigan sa abogado, na kung saan siya ay talagang nagbigay ng pansin na pagkakahawig. Kinumpirma ng petsa ng paglalathala ang lahat, 3 buwan na ang nakalilipas, eksakto nang ang mga hinala ni Georgie ay umabot sa kanilang ruro. Iyon lang. Isang halo ng kaluwagan at pagkagalit na hugasan sa kanya. Dapat nakita ni Georgie ang imaheng iyon at, nang hindi kumikislap, napagpasyahan na ito ay sa kanya. Sa susunod na pagdinig, ang paksa ay ang paghahati ng mga ari-arian, kabilang ang kotse. Ang abogado ni Georgie, isang mapagmataas na binata na may isang mahusay na ngiti, na ipinahayag na may paniniwala, binili ng aking kliyente ang sasakyan lamang sa kanyang sariling mga mapagkukunan. Ang aking kliyente, si Gian Ignatieva, ay hindi nag-ambag ng 1 sentimo. Si Sergey Mikhailovich, gayunpaman, ay hindi inalog. Sa kalmado ng kirurhiko, ipinakita niya ang mga pahayag sa bangko at mga kopya ng isang pag-uusap. Maingat na sinuri ng hukom ang mga dokumento. Maaari bang ipaliwanag ng iyong kliyente kung bakit inilipat ni Ignatieva ang halagang ito sa kanya ng eksakto bago bilhin ang kotse? Tanong niya, inaayos ang abogado ng isang matalim na titig. Ang binata ay stammered, ito ay isang utang. Humiram siya ng pera bago at binabayaran ito. Nagtataka, napansin ni Sergey na dumulas ang kanyang daliri sa screen ng cellphone. Dahil ang paglalarawan ng pagbabayad ay nagsasabi, sa lahat ng mga titik, ang aking bahagi ng pagbili ng kotse, 50% ng kabuuang halaga. Naging maputi ang mukha ni Georgie. Malinaw na hindi niya inaasahan na panatilihin ni Ana ang lahat ng katibayan na iyon. At hindi ito tumigil doon. Bukod dito, nagpatuloy si Sergey, mayroon kaming mga pahayag mula sa mga magulang ni Evie, tumango ang hukom at inihayag ang isang recess upang suriin ang mga dokumento. Sa panahon ng pag-pause, sinubukan ni Zinaida Arkadievna na lumapit kay Ana, ngunit hinarang ni Sergey ang kanyang landas na may maingat ngunit matatag na kilos. Hindi ito katumbas ng halaga, bulong niya sa kanyang biyenan. Mas masahol lang ito sa sitwasyon ng iyong anak. Kapag nagpatuloy ang session, ang desisyon ay maaaring maipalabas, hanggang sa panghuling hatol, ang kotse ay dapat ibigay sa isang kumpanya na dalubhasa sa pag-iingat ng asset. Ano ang ibig mong sabihin? Dadalhin ba nila ang makina sa amin? Sigaw ni Zinaida, bumangon mula sa upuan. Hinihiling ko na mapanatili mo ang iyong pag-iingat, sabi ng hukom. Ang sasakyan ay itatago sa isang ligtas na paradahan hanggang sa paghukom. Ang mga gastos sa imbakan ay mahahati ng pantay sa pagitan ng mga partido. Sa koridor, nahuli ni Georgie si Ana. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mababa, halos isang bulong. Alam mo nang mabuti na nakita kita sa kanya. Kanino, Georgie? Nagsagot siya, pagod. Sa AV Dennis, malapit sa Metropol. Sa palagay mo hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo doon? Umiling-iling si Ana.
Hindi pa ako nakasama ni Dennis sa Metropol. Nakita mo ba si Marina, aking kaibigan? Kami ay halos kapareho. 6 na buwan na siya at si Dennis ay nakikipag-date sa loob ng 6 na buwan. Si Georgie ay mukhang disorient. Huwag gumawa ng mga dahilan, mapatunayan ko ito, sabi ni Ana, mahinahon. At alam mo ang kabalintunaan? Nakilala ko si Marina dahil kay Dennis kapag kailangan ko ng legal na tulong. Siya ang nagrekomenda kay Sergey Mikhailovich sa akin. Ang katahimikan ni Georgie ay matalino. Pinoproseso niya ang bawat salita na parang sinusubukan na magkasama ng isang puzzle na ang mga piraso ay hindi magkakasama. Hindi mo rin sinubukan na kausapin ako, patuloy ko. Sabi ni Ana. Napagpasyahan mo lang na niloloko kita. 10 taon ng pag-aasawa at wala kang lakas ng loob na tanungin ako ng isang direktang tanong. Napalunok si Georgie. Tama ako kaya tama na ninakaw ko ang aming sasakyan at ibinigay ito sa aking ina para lamang mapahiya ang aking sarili. Hindi, Georgie, na itama ni Ana, nanginginig ang kanyang ulo. Ipinakita mo sa akin kung sino ka talaga. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan siyang nakatayo roon, petrolyo, tulad ng isang haligi ng asin. Pagkalipas ng 2 linggo, sa susunod na pagdinig, si Georgie ay lumitaw na nag-iisa, nang walang kanyang ina, nang walang abogado. Kapag tinanong ng hukom kung mayroon siyang mga pagtutol sa mga kahilingan ni Ana, ang tugon ay isang sorpresa. Ang iyong karangalan, hindi ko paligsahan ang mga pag-aangkin ng nagsasakdal. Kinumpirma ko na ang kotse ay binili ng mga karaniwang pondo, at sumasang-ayon ako na bayaran ang aking dating asawa ng kanyang patas na bahagi. Tiningnan siya ni Ana sa pagkamangha, ngunit iniwasan niya ang kanyang mga mata. Matapos ang session, nang siya at si Sergey ay naghahanda na umalis, lumapit si Georgie. Maaari ba kitang makausap ng 1 minuto? Tanong niya, nag-aalangan. Tumingin si Sergey kay Ana na tumango. Nais kong humingi ng tawad, sinimula ni Georgie, sa sandaling lumakad sila palayo. Sinuri ko ang sinabi mo tungkol kay Dennis at Marina. Totoo ito, nakumpirma ni Ana, bluntly. Kumikilos ako tulad ng isang tulala, inamin niya, ang kanyang boses ay sumisira. Sa palagay ko maaari pa rin nating subukang ayusin ang mga bagay. Matagal nang pinag-aralan siya ni Ana. Ang taong iyon bago siya ay naging pag-ibig ng kanyang buhay, ang kapareha na pinangarap niyang tumanda. Ngunit ngayon siya ay isang estranghero lamang, isang tao na, nang walang pag-aatubili, ay naniniwala sa pinakamasamang bersyon ng kanya, na sinubukan na sirain siya at magnakaw mula sa kanya, na pinayagan ang kanyang sariling ina na tratuhin siya tulad ng isang kriminal. Hindi, Georgie. Hindi ito magagawa, matatag siyang sumagot. Ang hindi mo ay hindi maaayos sa mga dahilan. Ngunit inamin kong mali ako. Sumagot siya, isang pahiwatig ng pagkabigo sa kanyang tinig. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga akusasyon. Ito ay tungkol sa kung paano ka kumilos patungo sa isang mahal mo kapag sa palagay mo ay ipinagkanulo ka. Hindi mo sinubukan na maunawaan, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag. Sa halip, pinili mo akong parusahan upang mapahiya ako. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ay kalupitan. Inilagay niya ang kanyang ulo na talo. At lahat ng mga taon na ito. Salamat sa magagandang panahon, sabi ni Ana, malambot ngunit hindi kompromiso. Ngunit hindi na tayo makakasama. Sa tingin ko malalim alam mo rin iyon. Makalipas ang 1 buwan, natapos ang diborsyo. Ang pangungusap ay malinaw, ang kotse ay dapat ibenta, at ang halaga ay nahahati ng pantay. Hindi nag-apela si Georgie, natagpuan pa niya ang isang mamimili na handang magbayad ng isang magandang presyo. Ang araw na natanggap ni Ana ang kanyang bahagi, tumunog ang telepono. Ito ay si Zenaida Arkadyevna. Nakuha mo ba ang gusto mo? Spat ang biyanan, acidly. Nasiyahan ka ba? Hindi ko nais na magpatuloy sa pag-aaway na ito, Zenaida Arkadyevna, mahinahon na sagot ni Ana. Si Georgie at ako ay umalis sa aming hiwalay na mga paraan, at wala akong nais kundi ang pinakamahusay para sa kanya. Paano ka maglakas, loob? Sumabog ang babae. Sinira mo ang buhay ng aking anak. Hindi na siya pareho. Ang iyong anak na lalaki ay isang maisapat na gulang, na responsable para sa kanyang mga pagpipilian, sagot ni Ana, nang walang pag-aatubili.
At sa palagay ko dapat mong ihinto ang pakikialam sa kanyang buhay. Wala itong magagawa kahit sino, kahit na ikaw. Si Zenaida Arkadyevna ay nagagalit ng labis, ngunit naghang na si Anna. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa isang pasilyo sa supermarket, si Anna ay bumagsak sa Georgie. Siya ay payat, na may malalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at isang hangin ng isang tao, na nawalan ng isang bagay kaysa sa isang relasyon. Kumusta? Binati niya, pinilit ang isang ngiti. Kumusta ka? Well, salamat, sagot ni Anna. At ikaw? Higit pa o mas kaunti, siya ay nagkibit, balikat. Paggawa, pamumuhay. Ang aking ina ay may sakit. Humihingi ako ng paumanhin, taimtim na sabi ni Anna. Sana gumaling siya. Nag-atubiling si Georgie na parang nakikipaglaban sa mga salita. Alam mo sa mga buwan na ito, marami akong naintindihan. Tungkol sa akin, tungkol sa amin, tungkol sa aking ina. Ikinalulungkot ko kung paano ito natapos. Pinagsisisihan ko rin ito, marahang inamin ni Anna. Ngunit kung minsan kahit na ang pinakamasakit na karanasan ay nagpapalaki sa atin. Nanatili sila roon ng ilang sandali na nagpapalitan ng mababaw na balita hanggang sa ang lahat ay nagpunta sa kanilang sariling paraan. Pagkalipas ng 2 taon, natutunan ni Anna mula sa kapwa kakilala na. At si Georgie ay lumipat sa ibang lungsod, nakakuha ng isang magandang trabaho at nakilala ang isang babae, kung kanino. Na sa wakas ay natagpuan niya ang kaligayahan na hinanap niya ng matagal. Samantala, si Zinada Arkadyevna, ang kanyang ina, ay nanatiling nag-iisa sa apartment na dating sumigaw sa pagtawa at talakayan ng pamilya. Ngayon, ang kanyang mga araw ay limitado sa walang katapusang mga tawag sa mga kamag, anak at mga kakilala, na inuulit ang parehong pagdadalamhati, ang walang awa na anak na nag-iwan sa kanya para sa isang tao. Habang iginiit niya na tawagan ang bagong kasama ni Georgie. Ang mga salita, na dating puno ng otoridad, ngayon ay tunog tulad ng etyo ng isang iisa na siya mismo ang nagtatanim. Si Anna, naman, ay itinayo muli ang kanyang buhay na may matatag na mga kamay at mas matalinong puso. Pinakasalan niya ang isang lalaki na tumingin sa kanya, na may paghanga sa kanyang mga mata, at hindi pinayagan ang kanyang sariling ina na tumawid sa mga linya ng paggalang. Sama, tinanggap nila ang isang anak na lalaki, isang batang lalaki na may madaling ngiti na pinuno ang mga puwang na dating inuokupahan ng katahimikan at hinala. Minsan, habang pinaglaruan ang maliit sa kanyang mga bisig, ipinakita ni Anna sa kanyang unang pag-aasawa at kung paano ang takot na ipagkanulo ay nabulag sa kanya sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang tiwala ay hindi isang pribilehiyo. Ito ay isang pagpipilian na binago araw-araw. Kung marami silang napag-usapan at inakusahan ng mas kaunti, marahil ay naiba ang kwento. At pagkatapos, hindi maiiwasan, ang kanyang mga saloobin ay bumalik sa Zinada Arkadyevna. Ang babaeng, sa kanyang pagkasabik na hawakan ang kanyang anak na may mga clause ng pag-aari, ay nagtapos sa pagmaneho sa kanya magpakailanman. Naalala niya ang matagumpay na pagtawa sa telepono, naing maglakad sa mga korte. Isang parirala na, sa oras na iyon, nasaktan tulad ng isang kutsilyo, ngunit ang oras na iyon ay naging isang aralin. Sapagkat ang buhay, ironic at patas, ay nagbigay sa bawat isa kung ano ang nararapat. Nagkaroon ba ng huling pagtawa si Zinada Arkadyevna? Hindi. Ang kanyang pagtawa ay tumagal lamang hanggang sa araw na napagtanto niya na ang mga pader ng apartment ay sumigaw lamang ng kanyang sariling tinig. Ang korte kung saan pinarusahan niya si Anna ay naging pag-iisa, isang hatol na walang apela.